Umaga po muli sa ating lahat. Ah, Muli po, papatuloy po natin ating pag-aaral tungkol po sa ating pagkakakilanlan sa ating Panginoong Hesus. No? Sa ating po ngayong pag-aaralan ay pag-usapan kung nakaraang linggo pinag-usapan po natin ay ang tao o ang bayan ng Panginoon. No? Nakita po natin doon na espesyal ang bayan ng Panginoon sapagkat siya ay namatay para dito. Ito ang kalooban ng kanyang ama para dito. Kaya't nawa ay makita natin ng mabuti na tunay tayong pinagpala bilang bayan ng Panginoon. Ngayon po, doon po tayo sa kabilang side. Ang pag-aaral po natin ngayon ay ang galit o ang puot ng Panginoon. Kung meron man siguro isang bagay na hanggat maaari ay hindi natin pinag-uusapan, lalo na po tayong mga Kristiyano na share ng gospel, ay iniiwasan po natin pag-usapan lagi ang galit o ang puot ng Panginoon. Ang wrath po sa Tagalog ay matinding galit o puot. At ito raw po ay mayroong kaakibat na paghihiganti. Hindi ka lang basta galit doon sa isang tao, pa ikaw po napupuot sa isang tao o sa kapwa mo, hindi ka lang dahil galit sa kanya, kundi meron kang gustong gawin. Gusto mong i-express yung galit mo, hindi lang dahil sa salita, kundi meron kang ibang gagawin. So yan daw po ang katumbas ng galit ng Panginoon. Pero pasimula ay basahin po natin itong Revelations 19 verses 11 to 16. Sabi po ito, Then I saw heaven opened and behold the white horse. The one sitting on it is called Faithful and True. And in righteousness he judges and makes war. His eyes are like a flame of fire, and on his head are many diadems. And he has a name written that no one knows but himself. He is clothed in a robe, dipped in blood, and the name by which he is called is the Word of God. And the armies of heaven, arrayed in fine linen, white and pure, were following him on white horses. From his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations, and he will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God, the Almighty. On his robe and his thigh, he has the name written, King of Kings and Lord of Lords. So makita po natin sa ating opening verses na tunay na darating ang Panginoong Hesus na may dalang galit. Mayroon siyang dalang galit, may dalang puot. At ito isang bagay na hindi natin maitatanggi at hindi natin maiiwasan. So, madali kasi itanggi ang isang bagay. Ang mahirap iwasan. Lalo ang katotohanan. So, sa bagay na ito, magandang makita po natin na nawa ay makita natin na ang galit ng Panginoon ay isang bagay na katangi-tangi sa Kanya. Huwag po tayong natural po na matakot tayo sa galit ng Panginoon, pero nawa ay makita natin na isa itong bagay na dapat natin nakikita. Isa sa mga bagay na parte at kalooban ng Panginoon sa atin. Po. Sa material po na binigay ng ating pastor, makikita po natin tatlong bagay kung paano sa paraan nakita natin na ang Panginoon ay tunay na napupuot bilang anghel ng Panginoon o angel of the Lord. Pangalawa, siya po ay isang preacher ng impyerno, preacher of hell. Pangatlo po, he is the judge of the living and the dead. Tatlong bagay po na ito, makikita natin ang tunay na katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Angel of the dead. Bilang anghel po ng Panginoon, makikita po natin, sabi niya, as the Old Testament shows us, the angel of the Lord, or the Son of God, often executed judgment in the most severe ways. Sabi nga rin natin na kung meron mang isang bagay o isang katotohanan na nakakakilala at nakakaalam ng puot ng Panginoon ay walang iba kundi si Kristo. Sapagkat siya ang kasama ng kanyang ama noong pa at wala ring ibang makakaalam nito dahil siya rin ang naka-experience nito ng buong buo. Nung siya ay namatay sa krus, ng Kalbaryo. Sa mga panahon na yon, nakita natin na, ay, ganito pala
ito pala ang galit ng Panginoon ay binuhos kay Kristo. Okay? Tingnan po natin muna sa Lumang Tipan kung paano po, madalas po makita natin na ang Panginoon ay dumating sa mundo, Panginoong Jesus, siya ay nagpakita sa mga paraan na hindi katulad ng New Testament. Kasi in the New Testament, of course, nakita natin si Jesus bilang Jesus, tao, Hudyo. Pero nung Old Testament, makikita natin na dumarating ang Panginoon sa mga bagay at sa mga paraan na hindi masyadong obvious, pero siya yun. Tingnan po natin. Sa 1 Chronicles, yan, tapos sabi po rito, and God sent the angel to Jerusalem to destroy it. But as he was about to destroy it, the Lord saw and he relented from the calamity. And he said to the angel who was working destruction, it is enough. Now stay your hand. And the angel of the Lord was standing by the threshing floor of Ornan the Jebusite. And David lifted his eyes and saw the angel of the Lord standing between earth and heaven, and in his hand a drawn sword stretched out over Jerusalem. And David and the elders clothed in sackcloth fell upon their faces, and David said to God, was it not I who gave command to number the people? It is I who have sinned and done great evil. But the sheep, what have they done? Please let your hand, O Lord my God, be against me and against my father's house, but do not let the plague be on your people. So, sa simula na ito, nakita natin na he was looking upon this angel standing between earth and heaven. So, sa pagitan daw po ng kalangitan at ng kalupaan. At makikita natin, in his hand, a drawn sword stretched over Jerusalem. Ito po yung nakita natin sa Revelations. So, ito po yung Panginoon na nagpakita during that time na nag-mediate between heaven and earth with a sword on his hand. So it was a parang ano yung pastoring word doon? Yung mga paunang mga salita, paunang mga yung word for Genesis 4. Buto ko na, pero meron pong ganung term, no? No, parang pinakikita niya ng una pa. No? Parang ganun. Makita natin, sabi nga ni Jonathan Edward, kapag daw nababasa natin na dumarating ang angel ng Panginoon after the fall from time to time, makita natin na mayroong angel na sinasabi na, and the angel of the Lord. Kung papansin po natin, yan po ay ang ating Panginoong Kristo. Okay, kung gusto po nating mas sure pa, basahin po natin yung Jude 5. Ito po na medyo na ano rin po ko rito eh. Nagulat din po ko in a way kasi parang diretso pong sinabi rito, no? Jude 5. Jude po, chapter 1, verse 5. Sabi niya, now I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus, who saved a people out of the land of Egypt, afterward, destroyed who did not believe. So, ibig pala sabihin, yung nagligtas sa mga Hudyo noong panahon ni Moses, si Jesus pala yun. It was Jesus himself. At siya rin ang sumira doon nung sila ay nagtatravel na. Siya rin pala yun. Nakagulat lang na, maliwanag, no, na di ko alam, personally, madaling gamitin itong verse na to against atheism. Against panilalabanan niya ang pagiging Diyos ng ating Panginoon. Yan, maliwanag na verse yan. Therefore, Jesus is God Himself. Kasi maliwanag, di ba, na talagang, He was the one who saved the people. Ano kinalaman ni Jesus nung? Wala naman sinasabing Jesus nung panahon ni Moses. Di ba? He was the one who sent the plagues. Okay? So, sabi niya, Jesus, according to His divine nature, executed judgment upon the people in the Old Testament. Basahin natin sa 1 Corinthians 10:5 din. 1 Corinthians chapter 10, verse 5. Nevertheless, with most of them, God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. 10:5. Yan. At sa Hebrews 3:16-19, for who were those who heard
and yet rebelled. Was it not all those who left Egypt led by Moses, and with whom was we provoked for 40 years? Was it not who those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? Kung titignan po na sa June 1:5 kanina, kung si Kristo ang nagligtas sa mga Hudyo nung panahon ng sila nasa Ehipto, at ito ay sinasabi na sila nagrebel, ibig sabihin is Jesus Himself who judged the people of God. So sabi natin last time, ang people ng Panginoon, siya ang nagbibigay ng pananampalataya sa mga ito, siya rin ang nagja-judge. Okay? So walang kaibahan. Ang nakakatakot lang ay kung nasa kabilang side ka, kung ikaw yung huhusgahan. Okay? Marami pang mga pagkakataon. Ang tawag dito po, tama po Pastor, ay Christopanis. Hindi ba po natin yata natatakil ang bagay na Christopanis? Ayan po yung mga pagkakataon na lumilitaw, sabi nga natin kanina, lumilitaw ang Panginoon, Kristo, as an angel. Hindi po Diyos yung angel. Ano po? Yun po ang kanyang, tao ba Pastor? Yun ang kanyang anyo. Hindi necessarily na yung angel ay Diyos. Kasi alam natin, iba ang angel. Ang angel ay nilikha. Okay po? Basahin po sa iba-ibang mga pagkakataon. Genesis 16:10. Ito yung mga unang pagkakataon, no? Ito yung si Abraham at si Sarai. Sabi niya, the angel of the Lord also said to her, I will surely multiply your offspring so that cannot be numbered or multitude. And the angel of the Lord said to her, behold, you are pregnant and you shall bear a son. You shall call his name Ishmael because the Lord has listened to your affliction. Okay? So, merong angel na dumating. Genesis 22:11-18. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham, and he said, here I am. He said, do not lay your hand on the boy or do anything to him, for I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. Ito po yung napatay ni Abraham yung kanyang anak. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the name of that place, the Lord will provide. As it is said to this day, on the mount of the Lord it shall be provided. And the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven and said, and the angel of the Lord called to Abraham a second time and said, by myself I have sworn, declares the Lord, because you have not done this because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven, as the sand that is on the seashore. And your offspring shall possess the gate of his enemies. And your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. Okay po? So ito po yung sinasabi na ito mga Christopanis na to, these Christopanis, appearances of Christ in the Old Testament by means of which the Son of God executed judgment are in harmony with the New Testament teaching concerning the wrath of Christ. So sabihin po, yung mga panahon na siya ay nagpapakita na siya ay hinuhusgahan niya ang kabayan ng Panginoon, ganoon din po sa New Testament. Foreshadowing, yun po yung word kanina, foreshadowing, na parang eto na, pero parang hindi pa. Kasi iba kasi ang plano ng Panginoon eh. Ang plano ng Panginoon para kay Kristo, magiging tao talaga siya. Pero meron foreshadowing ng Old Testament para makita na ito ang kanyang gagawin bilang Panginoon. Makikita natin na sinabi niya ng Panginoon sa Matthew 10:34, no? Do not think I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. This sword leads to some finding their lives and others losing their lives at the final day. Matthew 10:39. Makita natin na ang Panginoon, nakakatakot man o nakakalungkot man, darating talaga siya na may galit at may puot sa mga taong hindi nananampalataya sa Kanya. Ganoon din, titingnan naman natin sa Revelation. Basahin natin Revelation chapter 10. Likewise, in the book of Revelation, many decisions of Christ reflect His divine authority as judge. Basahin po natin, Revelation
10:1. Then I saw another mighty angel coming down from heaven. Tignan niyo po, a mighty angel wrapped in a cloud with a rainbow over his head, and his face like the sun, and his legs like pillars of fire. So sa Old Testament, paano po dumababa ang Panginoon sa kanyang bayan? Sa anong forma po? Di ba sa cloud? Sa cloud po. Basahin po natin sa Exodus 14:19. Then the angel of God ulit, who was going before the host of Israel, moved and went behind them, and the pillar of cloud moved from before them and stood behind them, coming between the host of Egypt and the host of Israel. Isang mga bagay na siguro parang magtataka tayo. Nagtataka po kasi ako eh. Paano po ang mga Hudyo, sila ay nagagawa pa nilang magkasala sa kanilang Panginoon? Nakita naman nila ang ebidensya. Di ba? Imagine nga po ninyo, hindi kayo naaarawan, araw-araw, sa gitna ng desierto. Kasi mayroong ulap sa ulo ninyo. Di po ba? Tapos sa gabi, hindi nyo kailangan mag-bonfire. Kasi may pillar of fire. Pero hindi ka naniniwala na may Diyos. Parang hirap mong intindihan yan, no? Pero ganun po tayo. Ito na po yung ebidensya, ito na po yung sinasabi, pero ay, pa natin maniwala. Pero yung mga Hudyo po noon, kaya nga, hindi ako naniniwala na kailangan ng milagro eh. Sa lahat ng bagay. Kailangan supernatural lahat para maniwala tayo. Hindi na po kailangan. Kasi napatunayan na hindi ito mangyayari. Inisip ko nga eh, paano kaya ako si Muhammad buhayin ng Diyos, tapos sabihin niya sa mga Muslim, hindi totoo may si Allah. Palagay ko, maniniwala ba ang mga Muslim na hindi totoo si Allah? Hindi pa rin. Maniniwala, kahit sabi mo si Muhammad na mabuhay ulit, sabihin na, mag-repent kayo sa kasalanan ninyo. Hindi totoo si Allah. Kasalanan ko lahat ng yan. Hindi pa sila mag-repent. Kasi yung mga Hudyo nga, hindi. For 40 years, ganun sila. Umuulan ng ibon. Umuulan ng ibon galing sa langit, saka ng tinapay. Diba? Parang yung pa lang, parang hirap na intindihin na, hindi totoo yung Diyos na yan. Hindi faithful yung Diyos na yan. Tapos nung nagutom lang ng konti, nagalit na. Nung nasa Egypt pa kami, kumakain kami nito. Ngayon, ito na kinakain namin. Di po ba? Parang gano'n. No? Ganun ka makasalanan ng tao. Kaya ang Diyos talagang mapupuot talaga siya. Righteous lang na siya ay mapuot. So makikita natin na yung mga bagay na ito, yung being wrapped in a cloud, no? Sa Revelations 10:3, ang sabi ng Panginoon, and called out with a loud voice like a lion roaring when he called out the seven thunders sounded. Pag sa Old Testament, ang thunder po, it reflects judgment. Basahin po natin sa Exodus 9:23-34. And then Moses stretched out his staff toward heaven, and the Lord sent thunder and hail, and fire ran down to the earth, and the Lord rained hail upon the land of Egypt. There was hail and fire flashing. So this lightning, continually in the midst of the hail with very heavy hail, such as had never been in all the land of Egypt since it became a nation. So ito po yung isa sa mga plague, no? Nasabi natin na isa sa mga judgment ng Panginoon sa Egypt is through thunder and hail. Ganoon din po natin sa Revelation 10:3, no? Ibig sabihin, kung mayroong mga foreshadowing ng Old Testament, totoo na si Kristo, ay ito rin ang mangyayari sa Kanya at sa buong mundo. Ganon din sa Revelations 19:15. Ano naman sa 19:15? Sabi nga natin kanina, sa unang verses, from His mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations, and He will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. So makita natin, no? With many Old Testament references to God's judgment forming the background to John's language, no? We are told that Christ is a man of war. So, sabi ko nga po kanina, napakahirap pong i-share ng gospel. Siyempre, pag i-share ka ng gospel, mo i-share yung quote ng Panginoon. Pero parte ng gospel yon. Huwag lang tayo magpo-focus sa mga bagay na yan. Kasi totoo rin yan eh. Tayo bilang mga Kristiyano na alam na natin dapat. Ito ngayon na pinag-aaralan natin. Pero pag i-share tayo ng gospel, hindi natin may iwasan, pero huwag natin nagpo-focus sa mga bagay na yan. I-focus natin yung pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga tao. Isa pa pong pagkakataon o isang mga bagay na makikita natin para masabi natin na galit ang Panginoon ay siya isang
preacher ng impyerno. Sabi nga, no one preached on hell much as he did. In fact, he said more about hell than he did of heaven. Sabi po rito, 13% daw po ng kanyang preaching ay focused sa hell and judgment. So, yan po yung medyo, of course, di man natin napapansin, di man tayo nagbibilang, no? Pero sila, nagbilang na sila. So, 13%. Makita natin na talagang isa sa mga bagay na iniiwasan ng bawat siguro ay mapunta ng impyerno. Of course, wala naman taong gusto mapunta doon. Ano? Kung meron man, is kidding himself. He doesn't know what he's saying. Makita natin na nakita ng Panginoon kung ano ang terrors ng judgment. Alam niya kung gaano kahirap, kung gaano kapangit ang bagay nito. Kaya nga, marami siyang pagkakataon na sinasabi niya, lumapit kayo sa akin, manampalataya kayo sa akin, repent of your sins. Tingnan natin, no? Tingnan natin sa mga first warnings ng ating Panginoon sa Matthew 5:22. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Ayan po yung last week na pinag-usapan natin sa mga tanong na ibinigay doon sa online na mga natin. Sabi niya, whoever insults his brother will be liable to the council. And whoever says you fool will be liable to the hell of fire. So, personally, I take this verse as a reminder pag po sa mga pagkakataon na hindi nagkakasundo ang kapatiran, iwasan po natin ang magsalita ng mga bagay na hindi maganda. Kaya sabi po ng Panginoon, kung tingnan po yung konteksto nito, angry with his brother is about the fellowship. And whoever says you fool, ibig sabihin, whoever says to his brother, you fool, you will be liable to judgment. So, personally, I take this, no, na maging maingat po sa tatama ng kapatid o sa pag-usap sa kapatid pagdating sa mga bagay-bagay na hindi kayo nagkakaunawaan. Sabi rin sa Matthew, tutuloy natin sa Matthew 5:29, sabi niya, if your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it's better that you lose one of your members than your body be thrown into the fire. Thrown to hell, no? Sabi nga, talagang maraming pagkakataon, no? Mas gusto pa ng ginawa natin ng Panginoon, no? Mas maganda pang bulag ka sa isang mata kaysa pumunta ka sa impyerno. Hindi na bale. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter it by it are many. Matthew 7:13. Matthew 7:19, every tree that does not bear good fruit, is cut down into the fire and thrown into the fire. So marami pong warning ang Panginoon. He's warning us what hell is like. The ultimate horror of God's universe is hell. Christ preached about this horror because he knew better than anyone the reality of it. After all, he is the one who created it. Kung meron mang tao o entity, makita ko siya na, hindi ko masabi yung nilalang kasi hindi naman nilalang si Kristo, no? Kung meron mang entity sa universe na ito na nakakaalam kung anong hell, walang iba kundi si Kristo. Ito sa mga bagay na dapat nating malaman at maintindihan. Sabi nga rito, some doctrines may be known because of their importance, but hell must be known because of its eternal significance. Okay po? Niniwala din ako, totoo, na napakaraming bagay na tayo, lalo tayo bilang mga reform, no? Marami tayong bagay na gusto matutunan, gustong malaman, paano ba yung kilos ng ganito, paano ba yung church, paano ba ang patingin sa kapatiran. Maganda yan, mga gandang mga bagay yan. Pero siguro kung meron man tayong dapat maintindihan, ay ang katotohanan ng impyerno. Kasi ang significant ng eternal. Maaaring hindi mo maintindihan how the Trinity works perfectly. Maaari. Tulad nga ngayon, di ba? Paano nangyari si Kristo ang nag-judge sa mga Hudyo noon? Hindi liwanag sa Exodus, hindi nga, di ba? It's God the Father nga pero sa Jude sinabi hindi. It is Christ who judged them. Okay? So sa mga bagay na ganyan, parang
Ano ba? Paano ba yung Espiritu? Paano naging si Kristo? Paano naging Diyos Ama? Maring hindi natin matutunan, pero pag hindi matutunan ng impyerno, na yun ang malaking problema natin. Mas malaking problema. Mas malaki ang significance ng hindi natin na maintindihan at maunawaan kung ano ang impyerno. Kaya nga sabi, maraming pagkakataon na sinasabi ni Kristo na ako ang daan patungo sa Ama. Kasi alam niya ano mangyayari pag hindi ka lumapit sa akin. Meron man maintindihan at makakaunawa nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Christ, appointment as judge. Sabi ko kanina, judge of the living and the dead. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon na inappoint ng Panginoong Ama para siya ay maging judge. No? Pero din ito, alam natin na ang Diyos ang lumikha pero ang maghuhusga ay ang kanyang anak. Pero pareho silang Diyos. Yan po yung mga workings ng ating Trinity na hindi maaaring magmaliwa sa lahat pero mas maganda pong malaman natin ano ang impyerno bagso nito. Sabi, the Father has appointed Christ as judge. It is a necessary part of His office as Lord and Savior. Kung tingnan natin mabuti, pag ikaw ay naging Savior, dapat natatapos yung usapan na niligtas mo ang tao. Pero dito sinasabi na hindi pala doon natatapos. Siya ngayon na maghuhusga sa hindi maliligtas. Iba po yung kaisipan, ito, niligtas ako. Parang ano yan parang pag niligtas ka sa isang sakuna, yung ibang hindi nakaligtas, siya rin pala ang mag-judge doon. Nakakatakot po ang bagay na ito, pero ito po ang katotohanan. Sabi sa John 5:27, basahin po natin, John 5:27. And He has given Him authority to execute judgment because He is the Son of Man. As the faithful one, He receives authority to bless and to curse, to save and to destroy, to love and to hate. Sabi nga rito, just as the judge will be visible, so too will be the judgment. So yung ano po ba sa Tagalog ng pagja-judge? Pag-uusga. Paghahatol, no? So kung magiging visible daw po sa last day, ang hahatol, bilang si Kristo, visible din para sa lahat kung ano kahatulan. No? Makikita daw nating lahat kung anong kanyang gagawin sa huling araw. Sabi natin, of course, alam natin na sa isang bagay, sa isang banda, ang Panginoon ay magiging terror sa mga bagay, sa mga taong hindi naman lapit sa Kanya. Pero tayo bilang mga Kristiyano, it is a comfort to those na naniniwala sa Kanya. Niniwala tayo na tayo mako-comfort because bilang hukom, siya yan ang ating kaibigan. Siya yan ang ating high priest. At lalong-lalo, siya ang namatay para sa ating kasanan. Alam natin ang mga bagay na ito. Kaya pa sa pagdating ng hukom, sa pagdating ng paghuhusga, malalaman natin na yung judge ay ang magligtas sa atin. Hindi siyang magko-condemn sa atin. Sabi, nothing can be hidden from Christ, who according to His glorified human nature, knows all of God's decrees and purposes towards man. Ito po, napakalagang bagay po ito. No? If Christ did not have the perfect knowledge of our works, both good and bad, He could not be the judge who determines the eternal destinies of all people. Napakahalagang bagay po ito. Sapat makita natin na hindi lang natin pwedeng sabihin, kasi Diyos siya, kaya niya kayang gawin yan. Diyos siya kasi alam niya ang lahat. Walang maitatago sa Kanya. Hindi pwedeng hindi niya alam yung konti. Kasi hindi siya magiging perfect judge. He knows perfectly, that's why He is the perfect judge. Okay, ganyan po ang sinasabi ng bagay na ito. Kung baga ba, sa Panginoon, walang konteksto. Pag umarap tayo sa Panginoon, wala tayong pwedeng sabihin, wala tayong pwedeng i-argue. Hindi, Panginoon, ito konteksto niyan eh. Walang gano'n. Walang pwedeng magsabi, hindi talaga ito yung ibig sabihin niyan eh. Oh, I was just joking. Walang gano'n. Lahat, pag umarap tayo sa Panginoon, alam niya talaga kung ano talaga ibig sabihin. Kung baga ba, hindi mo pwedeng sabihin, wala naman talaga akong kayamanan na ganito. Alam niyang meron eh. Hindi mo pwedeng itago. Hindi ko naman ninakaw yan eh. Alam niyang ninakaw mo.
Hindi mo pwedeng sabihin ganun. Walang pwedeng magsabi ng ganun. No? Hindi mo na ako nagalit eh. Hindi, galit ka talaga. Yan, kaya alam ng Panginoon. Yan, di ba? Sabi nga, when Christ comes in judgment, yung kasabi ko kanina, sub-doctrines may be known because of their importance. Sabi when Christ comes in judgment, the wicked will have no defense. They will stand before the judge, but they will not stand in the judgment. Jesus must be present for the sentence to be passed upon known, whether it is a sentence of life and death. So, sabi nga po kanina, pag inarap natin ang Panginoon, wala talaga tayong masasabi. Hindi ka pwedeng makipag-argue. Kumbaga ba, sa korte, sila ba kasing judge, meron kang lawyer, may prosecutor, may defense. Tayo yung defense technically kasi we cannot have a lawyer pagdating sa judge sa paghukom ng Panginoon. At ang prosecutor, siya rin yung judge. Siya rin yung executioner. Sabi nga, judge, jury, and executioner. Tama lang kasi siya ay Diyos. No? Kaya lang, pagdating sa paghukom ng Panginoon, wala nang defense. Hindi ka na magsasalita. Kasi alam mo, ang bawat lala sa bibig mo, kasi nungulingan na naman. Pag dinepensahan mo ang sarili mo sa akusasyon ng Panginoon, malamang ang lalabas sa bibig mo kasi nungulingan na naman. Kasi ganoon tayo, di ba? Pag tayo ay nasukol, sabihin natin, ito talaga ibig ko sabihin. Ito talaga yun eh. Yan, ganoon, di ba? Legal ba na ganito? Ayan, ganyan tayo, di ba? Hindi ko naman ibig ko sabihin. Ito talaga. Ganoon tayo. Pero pagdating sa paghukom ng Panginoon, wala nang ganoon. No? Makikita natin na the only thing we can do, sabi nga ng kaibigan ko, si Bod, sabi niya, pag inarap mo ang Panginoon, kaya mo lang gawin, maging humble. Maging humble na iniligtas ka ng Panginoon. Wala ka ibang magagawa talaga. Wala kang masasabi, wala kang maramdamang iba. Kasi harap mo na yung Diyos mo. Yung manliligtas mo. Okay? Sabi nga rito, the wicked will have no defense. They will stand before the judge, but they will not stand in the judgment. So medyo naguluhan po ko ito kagabi. Ano po ba sabihin, they will not stand in the judgment? Yung po pala ang ibig sabihin nito, yun nga, sinabi ko kayo na wala silang maidedepensa. Haharap sila sa pag-uhusga ng Panginoon, pero wala silang masasabi. They cannot and will not defend themselves. If God accuses them of something, if God accuses them of idolatry, they cannot defend it. If God accuses them of adultery, they cannot defend it. If God accuses them of error, they will not defend it. They cannot defend it. Pero haharapin nila ang Panginoon. Wala nang defense. Sabi ko nga, pag nanood ko ng mga courtroom drama, natatawa na nga lang ako sa iba minsan, di ba? Yung technical na lang lahat ng bagay para lang makaligtas. Lalo yung mga defense attorney, na sila magagaling. Kasi tinawag Sabi nga dito, di ba? It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Magiging deluded tayo, sabi niya. We are poor deluded Christians. Kung i-deny natin ang future judgment ng Panginoon. If we will deny that there is a judgment in the last day, hindi tayo Kristiyano. Kasi yun ang kasama yun sa maging Kristiyano natin. Ang ating kaligtasan ay ng judgment. Hindi nga na para sa atin ang judgment. Yan po ang maganda doon. Hindi po para sa atin judgment, para po sa iba na hindi naniniwala. Sabihin that, pagdating ng araw, sa huling araw, God will come in salvation and judgment. Siya ang magliligtas, siya rin ang paparusa. Yan ang galit ng ating Panginoon. Yan, sabi nga. Knowing Christ will be idolatry if the element of His wrath and judgment were removed from His person and work. No? So, pag hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pagmamahal ng Panginoon, ang kanyang kaligtasan, sa kanyang hindi pagliligtas. Para po sa maliwanag. Kung siya ay magliligtas, hindi rin siya magliligtas sa iba. Dalawa lagi ang side of the coin. Hindi pwedeng puro kaligtasan. Hindi totoo yun. Hindi magiging totoong Kristo yun. Kung lahat maliligtas. Kasi masasayang ang ginawa niya sa krus Kung lahat maliligtas, walang iba. Hindi, masasayang ang ginawa niya sa krus. So, sinasabi na ang scripture, hindi naman niya tayo iniwan
sa kung saan patungkol sa pagmamahal niya sa atin. Maliwanag sa scripture that God loves His people. Sabi nga natin last week, no? Iba ang tingin ng Panginoon sa kanyang bayan. Pero di rin niya tayo iniwan na manghula kung talagang magja-judge ang Panginoon. Maliwanag din. Parehong maliwanag na siya ay magiritas, siya ay magpaparusa. Sabi nga, hell is as real as heaven because the cross demands it. All things are created for Christ, even hell itself. Hell glorifies Christ. If it did not, it would not exist. Isa po yan sa mga bagay na siguro dati siya na napag-uusapan kasi sanay na rin tayo sa mga bagay-bagay patungkol sa ating Panginoon, sa kanyang iglesia, sa kanyang salita, lahat naman yan maliwanag. Pero yung mga bagay na may kinalaman sa kaparusahan, may kinalaman sa judgment ng Panginoon, yan, medyo ano po tayo. Pero sana po maging maliwanag sa atin. No? Sabi nga, hell glorifies Christ. Mahirap man ang konseptong ito na paano nag-glorify ang pagdurusa. It is judgment. Meron din pong tanong dati sa akin, paano po nasabi na tama lang na yung kaprasong kasalanan ay eternity ang kaparusahan? Ang sagot po doon, kung tama po, Pastor, kasi yung kasalanan mo, eternal yung object. So, dapat may eternal ang kaparusahan. Hindi po yung sin ang problema. Yung object ng sin. Yes, kaya eternal ang punishment. So, doon po, pag nag-share po tayo ng gospel, maganda pong alam natin yun na pagka question ang kabutihan ng Panginoon at ang kanyang judgment, pwede po natin sabihin na gano'n. Na the eternal judgment is proportional to the eternal God that you have sinned against. Po, so yun lang po ang ating Sunday School for today.